Jesus in the Gospel praised John the Baptist. Pinuri niya si Juan Bautista. And he said that among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. But, my dear brothers and sisters, Jesus praised John the Baptist not at the time that he was preaching to the people, not at the time that John was baptizing thousands of people. Jesus praised John the Baptist while John the Baptist was in prison. Yung pong mga sandaling ito ng Ebanghelyo, si Juan Bautista ay nakakulong dahil pinakulong siya ni Herodes, sapagkat sinabihan niya si Herodes, hindi tama na pakisamahan mo ang asawa ng iyong kapatid. Yun, kulong siya. At pinuri siya ni Jesus noong siya'y nakakulong. That is why there is a paradox here. The paradox here is that in the eyes of the Lord, greatness is given to those who are not only preaching to the crowd, greatness is found also in those who suffer in silence. Kasi kuminsan, ang binibigyan natin ng papuri ay yung mga taong nasa harap, nakatayo sa harap natin, mga nangangaral, mga gumagawa ng kababalaghan, mga gumagawa ng kahangahangang bagay. Yes, they may be great, but in the eyes of Jesus, the greatness is given to those who are serving at the back of the stage. Those who are suffering in silence. Kaya mga minamahal kong kapatid, huwag laging pabida. No? Sa buhay natin, sa trabaho, sa parokya, no? Maraming mga taong pabida. At hindi matutuwa kung hindi sila ang bida. Hindi masaya kapag hindi sila ang number one sa billing. Wag po tayong matukso sapagkat ang tunay na kadakilaan ay yung naglilingkod at nananatiling tapat sa kabila ng mga pinagdaraanang hirap. I wonder what was in the mind of John the Baptist while he was in prison. Baka tinatanong niya, dito ba magwawakas ang buhay ko? Pero sa kabila noon, nanatili siyang tapat. Nanatili siyang tapat kay Jesus, sa kordero ng Diyos. Nanatili siyang tapat sa Diyos sa gitna ng kanyang mga pagsubok. Sa mata ng Panginoon, yan ang tunay na kadakilaan. God is worshipped, God is glorified, God is served, not only by those who perform before the crowd, who proclaim to the crowd, who preaches to the crowd. God is served by those who suffer faithfully in silence. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Hilingin natin na kung meron mang mga dumaraan o dumadating sa buhay nating mga pagsubok, katulad ni Juan Bautista, manatili tayong tapat sa Panginoon. Sapagkat sa mata ng Panginoon, yan ang tanda ng tunay na kadakilaan. Amen.